Sa baryo ng Masagana, kilala ang sabongherong si Mang Delfin. Isa siyang tahimik ngunit matapang na lalaki. Ang kanyang buhay ay umiikot sa manok panabong. Araw-araw siyang nasa likod ng bahay, nag-aalaga ng kanyang pinakamahal na manok na si Kidlat, isang itim na manok na may pulang pakpak at matalim na mata. Ang bahay ni Mang Delfin ay gawa sa kahoy at yero, nakatayo sa gilid ng palayan. Sa likuran nito ay may maliit na kulungan ng mga manok. Doon siya madalas natutulog kapag may laban kinabukasan. Isang gabi, madilim ang langit, walang buwan, tahimik ang paligid. Ang hangin ay malamig at ang mga puno ng niyog ay bahagyang gumagalaw. Habang natutulog si Mang Delfin sa kanyang papag, may isang mahabang anino ang dahan-dahang gumapang mula sa ilalim ng sahig. Isang malaking ahas ang pumasok sa kanyang bahay. Hindi ito karaniwang ahas. Ang balat nito ay kulay abo na may bahagyang kinang. Ang mga mata nito ay tila may sariling liwanag sa dilim. Dumaan ito sa tabi ng mesa, umikot sa poste ng bahay, at tumigil sa may paanan ng higaan ni Mang Delfin. Biglang nagising si Mang Delfin nang maramdaman niya ang malamig na bagay na dumikit sa kanyang paa. Pagdilat niya, tumambad sa kanya ang malaking ahas. Hindi siya agad nakagalaw. Sa halip na umatake, ang ahas ay tila tumingin lamang sa kanya. Mang Delfin, isang mahinang tinig ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi gumalaw ang bibig ng ahas, ngunit malinaw ang narinig niya. Napapikit si Mang Delfin. Akala niya nananaginip lamang siya. Ngunit nang muli siyang dumilat, naroon pa rin ang ahas. "Huwag kang matakot," muli niyang narinig. Tumayo si Mang Delfin ng dahan-dahan. Hindi siya kumuha ng itak. Hindi siya sumigaw. "Anong kailangan mo?" Mahinang tanong niya. Ang ahas ay gumapang palapit sa kanyang dibdib. Ngunit imbes na manakit, umikot ito sa kanyang braso. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Parang may mainit na bakal na tumusok sa kanyang balat. Napahawak siya sa kanyang dibdib at napaluhod. Nang tumingin siya, may isang malaking bukol na tumubo sa kanyang kaliwang balikat. Ang balat niya ay namumula at umiinit. Ang ahas ay bumaba sa sahig at tumingin sa kanya sa huling pagkakataon. "Regalo," ang huling salitang narinig niya bago ito gumapang palabas ng bahay at naglaho sa dilim. Nang sumikat ang araw kinabukasan, natagpuan si Mang Delfin ng kanyang kapitbahay na si Aling Rosa na nakahandusay sa sahig. "Mang Delfin!" sigaw niya. Dali-dali siyang tinulungan at dinala sa loob. Napansin ni Aling Rosa ang malaking bukol sa kanyang balikat. "Karbongko," bulong niya. Sa baryo, ang karbongko ay kinatatakutan. Sinasabing ito ay masamang sakit na dala ng sumpa o masamang espiritu. Ngunit kakaiba ang karbongko ni Mang Delfin. Habang lumilipas ang oras, hindi siya nilalagnat. Hindi siya nanghihina. Sa halip pakiramdam niya ay may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Nang gabing iyon, muling nagpakita ang ahas sa kanyang panaginip. "Huwag mong galawin ang bukol," sabi nito. "Iyan ang tanda ng aking dugo sa iyo." Nagising si Mang Delfin na pawis na pawis. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa kulungan. Ang kanyang manok na si Kidlat ay nakatingin sa kanya. Ngunit ang mata nito ay tila iba. Parang may naiintindihan ito na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, may laban sa kabilang baryo. Sa kabila ng nangyari, nagpasya si Mang Delfin na sumali. Pagdating niya sa sabungan, maraming tao ang nagulat sa kanyang itsura. Namumula ang kanyang balikat at may bakas ng maitim na marka sa paligid ng bukol. "Anong nangyari sa iyo?" tanong ng kapwa sabonghero. "Nahulog lang," sagot niya. Nang magsimula ang laban, inilabas niya si Kidlat. Ang kalaban ay isang malaki at mabagsik na manok mula sa kabilang bayan. Sa unang palitan, mabilis na gumalaw si Kidlat. Mas mabilis kaysa dati. Mas matalas ang kanyang tira. Sa loob lamang ng ilang sandali, bumagsak ang kalaban. Panalo si Mang Delfin.
Ngunit habang hawak niya ang kanyang manok, naramdaman niya ang biglang pag-init ng kanyang balikat. Ang bukol ay tila kumikibot. Napatingin siya sa lupa. Sa ilalim ng kanyang paa, may gumagapang na maliit na ahas. At doon niya napagtanto. Hindi pa tapos ang gabing iyon. Hindi inalis ni Mang Delfin ang kanyang tingin sa maliit na ahas na gumagapang sa ilalim ng kanyang paa. Sa gitna ng sabungan, habang abala ang mga tao sa sigawan at pagtaya, tila walang ibang nakapapansin dito. Ang ahas ay kulay aburin, tulad ng malaking ahas na pumasok sa kanyang bahay. Ngunit mas manipis ito, at ang mga mata ay kasing talim ng karayom. Dahan-dahan itong umikot sa kanyang paa, saka gumapang palayo at naglaho sa ilalim ng mga kawayan sa gilid ng sabungan. Biglang uminit ang bukol sa kanyang balikat. Napahawak si Mang Delfin dito. Ramdam niyang parang may gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Hindi ito simpleng kirot. Para itong may sariling buhay. Mang Delfin, ayos ka lang ba? Tanong ng kaibigan niyang si Totoy. Ayos lang. Sagot niya kahit naninikip ang kanyang dibdib. Pag-uwi niya sa bahay, hindi na siya mapakali. Tumingin siya sa salamin. Ang karbongko ay mas lumaki. Ang paligid nito ay naging maitim, halos kulay uling. Ngunit hindi siya nilalagnat. Sa halip, pakiramdam niya ay mas lumakas siya. Kaya niyang buhatin ang sako ng palay nang hindi hinihingal. Mas malinaw ang kanyang pandinig. Naririnig niya ang pagaspas ng pakpak ng manok kahit nasa loob siya ng bahay. Kinagabihan, hindi siya nakatulog. Lumabas siya at naupo sa may kulungan ni Kidlat. Tahimik ang gabi. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag. Biglang may malamig na hangin na dumaan. At mula sa likod ng kulungan, muling nagpakita ang malaking ahas. Hindi ito nananakot. Tumigil ito sa harap niya at itinaas ang ulo. Bakit mo ako pinili? Mahinang tanong ni Mang Delfin. Dahil ikaw ang may tapang. Sagot ng tinig sa kanyang isipan. Ano ang karbongko na ito? Hindi iyan sakit. Iyan ang tanda ng dugo ko. Napatitig siya sa ahas. Anong ibig mong sabihin? Ang dugo ko ay nasa loob mo na. Kapag tumubo ng ganapang marka, makikita mo ang tunay mong lakas. Kapalit ng ano? Hindi agad sumagot ang ahas. Lumipas ang ilang sandali bago ito nagsalita muli. Kapag dumating ang oras, may tatawag sa iyo at hindi ka maaaring tumanggi. Pagkatapos nito, dahan-dahang gumapang ang ahas palayo at naglaho sa dilim. Lumipas ang mga araw. Sa bawat laban ni Mang Delfin, laging panalo si Kidlat. Maging ang mga kilalang manok sa Karatig Bayan ay hindi nakatagal laban dito. Unti-unting yumaman si Mang Delfin. Ngunit kapansin-pansin ang pagbabago sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila mas malamig. Mas bihira siyang ngumiti. At ang karbongko sa kanyang balikat ay nagkaroon ng kakaibang hugis. Parang ulo ng ahas na nakapinta sa kanyang balat. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya, naroon ang isang matandang lalaki na hindi niya kilala. Maputi ang buhok nito at nakasuot ng itim na barong. Alam ko ang nasa balikat mo, sabi ng matanda. Nanlamig si Mang Delfin. Ano ka? Tanong niya. Isa akong nagbabantay. Sa ano? Sa mga taong pinili ng mga nilalang sa ilalim. Napatingin si Mang Delfin sa kanyang balikat. Hindi ko ito hiniling. Walang pinipili ang ahas ng walang dahilan. Sagot ng matanda. Lumapit ito at tiningnan ang karbongko. Malapit na itong mabuo. Mabuo ang ano? Ang sumpa. Nagalit si Mang Delfin. Hindi ito sumpa. Pinapalakas ako nito. Ngumiti ang matanda. Sa simula, oo. Ano ang mangyayari kapag nabuo na? Tumingin ang matanda diretso sa kanyang mga mata.
Hindi lang manok ang lalaban para sa'yo. Natahimik ang paligid. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nang kumurap si Mang Delphin, wala na ang matanda. Nag-iisa siyang nakatayo sa pintuan. Sa loob ng kulungan, nagsisigawan ng mga manok. At sa gitna nila, nakatayo si Kidlat. Ngunit ang anino nito sa lupa ay hindi anino ng manok, kundi anino ng isang ahas. At doon nagsimulang matakot si Mang Delphin sa kapangyarihang nasa loob niya. Hindi nakatulog si Mang Delphin ng gabing iyon. Paulit-ulit sa kanyang isip ang sinabi ng matandang lalaki. Hindi lang manok ang lalaban para sa kanya. Tahimik ang baryo ng masagana, ngunit pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Ang hangin ay tila mas mabigat. Ang mga aso sa malayo ay nag-iingay na parang may nakikitang hindi nakikita ng tao. Umupo siya sa gilid ng kanyang higaan at hinaplos ang karbongko sa kanyang balikat. Mas matigas na ito ngayon. Mas malinaw ang hugis, parang ulo ng ahas na nakaangat, handang tumuklaw. Bigla niyang narinig ang mahinang bulong sa ilalim ng sahig ng kanyang bahay. Hindi ito galing sa labas. Parang galing ito sa ilalim ng lupa. Mang Delphin. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Sa likod ng kanyang kulungan ng manok, may isang bahagi ng lupa na tila bagong hukay. Hindi niya iyon napansin dati. Lumapit siya. Habang nakayuko siya upang suriin ang lupa, biglang bumuka ang bahagi nito. Hindi malaki, ngunit sapat para makita niya ang isang makitid na lagusan pababa. At mula roon, may malamig na hangin na umakyat. Mang Delphin. Muli niyang narinig ang tawag. Ngunit hindi ito boses ng ahas na una niyang nakausap. Mas marami sila. Mas malalim ang tono. Parang sabay-sabay na bulong ng maraming nilalang. Napaatras siya. Ngunit biglang uminit ang kanyang balikat. Ang karbongko ay kumikirot, parang may pumipintig sa loob. Parang hinihila siya papunta sa lagusan. Parang may utos. Sa kabila ng takot, dahan-dahan siyang lumapit muli. Lumuhod siya at tumingin sa loob. Madilim ang lagusan. Ngunit sa pinakailalim, may bahagyang liwanag na gumagalaw. Mga mata. Maraming mata. Bigla siyang napasigaw at napaatras. Agad na nagsara ang lupa, parang walang nangyari. Huminga siya ng malalim. Kinabukasan, may malaking laban sa bayan ng San Roque. Ang premyo ay mas malaki kaysa sa dati niyang napanalunan. Nagpa siya si Mang Delphin na sumali. Ngunit habang papunta siya roon, napansin niyang tila mas mabigat ang paligid. Ang mga taong nakakasalubong niya ay napapatingin sa kanya ng matagal. Parang may nakikita silang kakaiba. Pagdating sa sabungan, mas maraming tao kaysa dati. Nang ilabas niya si Kidlat, kapansin-pansin ang kakaibang kilos nito. Tahimik. Hindi palakpak ang pakpak. Hindi nagwawala. Nakatitig lamang ito sa kalaban. Nang magsimula ang laban, tila may kakaibang lakas si Kidlat. Sa bawat galaw nito, parang may aninong sumusunod. Sa bawat tuka, parang may isa pang aninong tumutuklaw kasabay niya. Hindi tumagal ang laban. Panalo muli si Mang Delphin. Ngunit habang kinukuha niya si Kidlat, napansin ng kalaban niyang sabongero ang kanyang balikat. Ano yang marka mo? Tanong nito. Hindi siya sumagot. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang balikat, halos mabutas ang kanyang damit. Ang hugis ng ulo ng ahas ay mas malinaw na ngayon. At tila gumagalaw. Biglang sumigaw ang isang bata sa gilid ng sabungan. May ahas. Nagkagulo ang mga tao. Sa ilalim ng ring, may mga maliliit na ahas na nagsisilabasan mula sa lupa. Hindi sila umaatake. Ngunit paikot-ikot sila sa paligid ni Mang Delphin. Parang nagbabantay. Parang naglilingkod. Nagsitakbuhan ang mga tao. Ang iba'y nagdarasal. Ang iba'y nagmamadaling umuwi. Sa loob lamang ng ilang minuto, halos wala nang natira sa sabungan kundi si Mang Delphin at ang mga ahas sa paligid niya.
Dahan-dahang lumapit ang isang malaking ahas mula sa gitna ng ring. Mas malaki ito kaysa sa nauna niyang nakita. Mas makintab ang balat. Mas mabigat ang presensya. Huminto ito sa harap niya. "Tinanggap ka na!" narinig niya sa kanyang isipan. "Ano ang tinanggap ko?" tanong niya. "Ang dugo ng ilalim." Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Naramdaman niyang parang bumababa siya sa isang malalim na hukay. Sa kanyang isip, nakita niya ang isang malawak na kuweba sa ilalim ng lupa. Punong-puno ito ng ahas. At sa gitna, may isang napakalaking nilalang na nakapulupot sa isang bato. Mas malaki pa sa bahay. Mas matanda kaysa sa anumang bagay na nakita niya. Unti-unting bumukas ang mga mata nito at nakatingin ito sa kanya. "Panahon na," sabi ng tinig. Biglang bumalik ang kanyang paningin sa sabungan. Nakahandusay siya sa lupa. Wala na ang mga ahas. Ngunit ang marka sa kanyang balikat ay kumikislap sa ilalim ng araw. At sa unang pagkakataon, nararamdaman na niya ang tunay na kapangyarihan sa loob niya. Pagmulat ng mga mata ni Mang Delphine, tahimik na ang sabungan. Ilang tao na lamang ang natira, nagbubulungan at takot na nakatingin sa kanya. Si Kidlat ay nasa tabi niya, hindi gumagalaw, ngunit buhay at tila mas matalim ang titig kaysa dati. Dahan-dahan siyang tumayo. Ramdam niya ang kakaibang lakas sa kanyang katawan. Parang mas malinaw ang lahat. Ang amoy ng lupa, ang pawis ng mga tao, ang dugo ng manok na sumipsip sa buhangin. At doon niya napansin, ang buhangin sa gitna ng ring ay may bahagyang galaw. Parang may humihinga sa ilalim nito. "Mang Delphine, umalis ka na rito." Pabulong na sabi ni Totoy na nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Mang Delphine. Ang marka sa kanyang balikat ay umiinit muli. Unti-unting bumukas ang lupa sa gitna ng sabungan. Hindi malaki, ngunit sapat para umangat ang isang ulo ng ahas mula rito. Hindi ito kasing laki ng nakita niya sa pangitain, ngunit mas malaki sa karaniwan. Nakataas ang ulo nito at diretso siyang tinitigan. Sa loob ng kanyang isipan, may malinaw na tinig. Unang alay. "Ano ang ibig mo sabihin?" tanong niya sa isip. "Ang dugo ay hindi lamang para sa laban ng manok." Biglang sumigaw ang isa sa mga natitirang sabongero at sinubukang tumakbo palabas. Ngunit nadulas ito sa buhangin at bumagsak malapit sa bitak ng lupa. Sa isang iglap, may mga maliliit na ahas na lumabas at pumalibot sa kanya. Hindi sila tumutuklaw. Hindi sila agad umaatake. Parang naghihintay. "Mang Delphine!" sigaw ni Totoy. "Tulungan mo siya!" Nanigas si Mang Delphine. Ramdam niya ang utos sa kanyang dugo. Ramdam niya ang hinihingi. "Hindi," bulong niya. Ngunit ang marka sa kanyang balikat ay kumikirot ng mas matindi. Parang may humihila sa kanyang mga ugat. Ang malaking ahas sa gitna ay muling nagsalita sa kanyang isipan. "Tinanggap mo ang dugo. May kapalit ang lakas." Napapikit si Mang Delphine. Sa loob ng ilang sandali, naglaban ang kanyang konsensya at ang bagong kapangyarihan sa kanyang loob. Kung susundin niya ang utos, mas lalakas siya. Kung tatanggi siya, hindi niya alam ang kapalit. Dahan-dahan siyang lumapit sa nahulog na sabongero. Ang mga ahas ay umatras upang bigyang daan siya. Nakatingin sa kanya ang lalaki, puno ng takot. "Mang Delphine, tulungan mo ako." Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang balikat. Ang marka ay tila gumagalaw sa ilalim ng balat. Sa isang iglap, napasigaw ang lalaki. Hindi dahil tinuklaw siya ng ahas, kundi dahil may aninong tila bumalot sa kanya. Isang madilim na hugis na kahawig ng ahas ang umikot sa kanyang katawan. At unti-unting nawala ang kanyang lakas. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak ito. Walang buhay, walang sugat, walang dugo, ngunit patay. Nagsitakbuhan ang mga natitirang tao,
Naiiwan si Mang Delphine sa gitna ng sabungan kasama ang mga ahas. Tinanggap ang alay, sabi ng tinig. Biglang nagsara ang lupa. Naglahong parang usok ang mga ahas. Tahimik muli ang paligid. Ngunit hindi na pareho si Mang Delphine. Ramdam niya ang dagdag na lakas. Mas malinaw ang kanyang paningin. Mas mabigat ang kanyang presensya. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may mabigat na pakiramdam. Alam niyang may namatay dahil sa kanya. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kanyang bahay. Tahimik ang baryo. Ngunit pagdating niya sa likod bahay, napansin niyang mas malaki na ang dating maliit na hukay. Parang may daanang unti-unting lumalawak. At sa loob nito, may mahihinang liwanag na kumikislap. Lumuhod siya sa harap nito. Ano ang susunod? Tanong niya. Mula sa kailaliman, isang mabigat na tinig ang sumagot. Kapag lumitaw ang pulang buwan, kailangan mo ng ikalawang alay. Kung hindi, ang dugo mo ang kukunin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat. Naramdaman niya ang tunay na takot. Ang lakas na ibinigay sa kanya ay hindi regalo. Isa itong kasunduan. At nagsisimula pa lamang ang singilan. Lumipas ang mga araw na tila mabigat ang hangin sa baryo ng Masagana. Kumalat ang balita tungkol sa biglaang pagkamatay ng sabongerong bumagsak sa gitna ng ring. Walang sugat. Walang dahilan. Ngunit maraming nakakita sa mga ahas na lumabas sa lupa. Tahimik si Mang Delphine. Hindi na siya gaanong lumalabas ng bahay maliban sa pag-aalaga kay Kidlat. Ngunit kahit si Kidlat ay tila nagbago. Hindi na ito basta manok lamang. Kapag tumititik ito kay Mang Delphine, parang may nauunawaan itong lihim sa kanyang dugo. Tuwing gabi, lumalawak ang hukay sa likod ng kanyang bahay. Unti-unti. Hindi ito hinuhukay ng tao. Parang kusa itong bumubuka, parang may humihinga sa ilalim ng lupa. Isang gabi, napansin niya ang kakaibang kulay ng buwan. Hindi pa ito ganap na pula. Ngunit may bahid na kulay dugo sa gilid nito. Nanikip ang kanyang dibdib. Naalala niya ang babala. Kapag lumitaw ang pulang buwan, kailangan ng ikalawang alay. At kung hindi, ang sarili niyang dugo ang kukunin. Kinabukasan, dumating si Aling Rosa. Mang Delphine, may kakaiba sa'yo, sabi nito habang nakatitig sa kanyang balikat. Mas malinaw na ngayon ang marka. Ang ulo ng ahas ay parang nakaangat at ang katawan nito ay tila paikot sa kanyang balikat pababa sa kanyang braso. May sakit ka ba? Tanong ni Aling Rosa. Wala, sagot niya. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Hindi ito sakit. Isa itong marka ng kasunduan. Habang nag-uusap sila, biglang nagkagulo sa gitna ng baryo. May batang nawawala. Huling nakita malapit sa palayan sa likod ng kanyang bahay. Biglang uminit ang marka sa kanyang balikat. Parang may sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Lumabas siya at tumakbo papunta sa palayan kasama ang ilang kalalakihan. Sa gitna ng taniman, may bakas ng paggapang sa putik. Mahahabang marka. Parang may mabigat na bagay na dumaan. Sinundan nila ito hanggang sa likod ng bahay ni Mang Delphine. Diretso sa hukay. Nanginginig ang mga lalaki. Mang Delphine, bakit dito napunta? Tanong ng isa. Hindi siya nakasagot. Mula sa loob ng hukay, may mahinang liwanag. At naroon ang bata. Nakahiga sa gilid, walang malay ngunit buhay. Huminga ng malalim si Mang Delphine. Buhay pa. Bumaba siya sa hukay nang hindi nag-iisip. Sa bawat hakbang niya pababa, mas lumalamig ang hangin at mas lumalakas ang bulong sa kanyang isip. Ikalawang alay. Lumapit siya sa bata. Ngunit bago pa niya ito mabuhat, may aninong gumalaw sa mas malalim na bahagi ng lagusan. Isang malaking hugis ang dahan-dahang umusad palabas ng dilim.
Hindi pa ito ang pinakamalaking nilalang na nakita niya sa pangitain. Ngunit sapat na ito para maramdaman niya ang tunay na panganib. Oras na, sabi ng tinig. Hindi siya, mariing sagot ni Mang Delfin. Ang dugo ay kailangan. Hindi bata ang kukunin mo. Uminit ang marka sa kanyang balikat. Napahawak siya rito. May kapalitang pagtanggi, babala ng tinig. Tumingin siya sa batang walang malay. Naalala niya ang unang alay. Naalala niya ang takot sa mata ng lalaking namatay. Hindi niya hahayaang maulit iyon. Dahan-dahan niyang binuhat ang bata at sinimulang akyatin ang lagusan. Sa bawat hakbang, mas sumisikip ang daan. Parang ayaw siyang palabasin. Parang pinipigilan siya ng lupa mismo. Paglabas niya sa ibabaw, agad siyang sinalubong ng mga tao at kinuha ang bata. Buhay pa, sigaw ng isang babae. Ngunit si Mang Delfin ay napaluhod. Ang marka sa kanyang balikat ay tila nasusunog. Parang may pumuputol sa loob ng kanyang laman. Bigla siyang napasigaw. Sa kanyang isipan, narinig niya ang galit na tinig mula sa ilalim. Tinanggihan mo ang alay. At sa sandaling iyon, unti-unting nagkulay pula ang buwan sa langit. Ganap na pula. Nararamdaman niyang may nawawala sa kanya. Ang lakas na nadagdag matapos ang unang alay ay tila unti-unting humihina. At sa halip, may malamig na bagay na gumagapang sa kanyang mga ugat. Hindi na siya ang may kontrol. Ang kasunduan ay nabali. At ang ilalim ay hindi basta nagpapatawad. Sa unang patak ng pulang liwanag ng buwan sa kanyang balat, nagsimulang gumalaw ang lupa sa buong baryo. Sa ilalim ng pulang buwan, tila nagbago ang baryo ng masagana. Ang lupa ay bahagyang umuuga. Hindi sapat para gumuho ang mga bahay, ngunit sapat para maramdaman ng bawat tao na may gumagalaw sa ilalim nila. Ang mga aso ay sabay-sabay na umalulong. Ang mga manok ay nagliparan sa loob ng kulungan. Ang mga bata ay nagsisigawan at nagtatago sa mga bisig ng kanilang mga magulang. Sa gitna ng kaguluhan, nakaluhod si Mang Delfin sa likod ng kanyang bahay. Ang marka sa kanyang balikat ay nagliliyab sa ilalim ng pulang liwanag ng buwan. Tinanggihan mo ang alay. Muling umalingaw-ngaw ang tinig sa kanyang isipan. Hindi ako papayag na kumuha ka ng inosente, mariin niyang sagot. Ang dugo ay dugo, bata o matanda. Biglang bumuka ang hukay sa likod niya, mas malaki kaysa dati. Hindi na ito maliit na lagusan. Isa na itong malalim na butas na tila walang hangganang ilalim. Mula rito, dahan-dahang umaakyat ang mga ahas. Hindi lamang iilan. Dahan-dahan. Nakikislapan ng kanilang mga mata sa dilim. Napatras si Mang Delfin ngunit hindi siya tumakbo. Kung ako ang kapalit, sabi niya, ako ang kunin mo. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, isang napakalaking anino ang umangat mula sa hukay. Ang ulo nito ay kasing laki ng bubong ng kanyang bahay. Ang mga mata nito ay parang dalawang nagliliyab na bato. Hindi pa, sabi ng mabigat na tinig. Hindi pa sapat ang iyong pagbabago. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Delfin ang matinding sakit sa kanyang balikat. Ang marka ay tila kumalat pababa sa kanyang dibdib. Parang may gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Napahawak siya sa lupa. Naramdaman niyang mas tumatalas ang kanyang mga ngipin. Mas lumalakas ang kanyang pandinig. Mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kung walang alay, sabi ng nilalang, ang baryo ang magbabayad. Biglang sumigaw ang isang babae sa di kalayuan. Isang bahay ang tila bumigay ang sahig. May mga ahas na lumabas sa ilalim nito. Nagsimula ang takot sa buong masagana. Hindi umaatake ang mga ahas. Ngunit pumapasok sila sa bawat bahay. Parang naghahanap. Parang naniningil.
Napatingin si Mang Delfin sa baryo. Narinig niya ang iyak ng mga bata, ang sigaw ng matatanda, ang pagmamakaawa ng mga kapitbahay niya. Ito ang kapalit ng kanyang pagtanggi. Galit ang ilalim. Huminga siya ng malalim. Ano ang gusto mo? Sigaw niya sa napakalaking ahas. Katapatan. Naging tapat ako. Hindi. Pinili mo ang sarili mong kalooban. Napapikit si Mang Delfin. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya. Hindi sapat na tanggapin ang dugo ng ahas. Kailangan niyang tanggapin ang buong kasunduan. At ang kasunduan ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa pagmamay-ari. Unti-unti siyang tumayo. Tumingin siya diretso sa napakalaking nilalang. Kung kailangan mong may magbantay sa pagitan ng ibabaw at ilalim, sabi niya, ako ang gagawa. Ngunit walang inosente ang kukunin. Tahimik ang gabi. Huminto ang pag-uga ng lupa. Ang mga ahas ay tumigil sa paggapang. Matagal bago sumagot ang nilalang. Bantay? Oo, ako ang magiging tulay. Ako ang magdadala ng alay kung kinakailangan. Ngunit hindi ka basta kukuha. Isang mahabang sandali ang lumipas. Pagkatapos, dahan-dahang umatras ang malaking nilalang. Isang pagkakataon, sabi nito. Kapag nabigo ka, hindi lamang baryo ang mawawala. Unti-unting nagsimulang bumalik sa hukay ang mga ahas. Ang lupa ay nagsara. Ang pulang buwan ay bahagyang kumupas ang kulay. Naiwan si Mang Delfin na nakatayo sa gitna ng kanyang bakuran, hingal na hingal. Ngunit alam niyang hindi pa tapos. Hindi pa ito kapayapaan. Isa lamang itong palugit. Sa kanyang balikat, ang marka ay mas malaki na ngayon. Hindi na lamang ulo ng ahas, kundi kalahati ng katawan nito, paikot sa kanyang dibdib. At sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay. May darating na pagsubok. At sa susunod na pagkakataon, maaaring hindi na siya makapili. Pagkatapos ng gabing iyon, tila natahimik ang baryo ng masagana. Wala nang mga ahas na gumagapang sa sahig ng mga bahay. Wala nang pag-uga ng lupa. Ang pulang buwan ay bumalik sa dati nitong kulay. Ngunit hindi na pareho si Mang Delfin. Sa tuwing magigising siya sa madaling araw, ramdam niya ang malamig na hangin na nagmumula sa ilalim ng lupa. Parang may hininga na patuloy na dumadaloy sa pagitan ng kanyang mundo at ng nasa ilalim. Ang marka sa kanyang balikat ay hindi na masakit. Ngunit ito ay mabigat. Parang may responsibilidad na nakadikit sa kanyang laman. Isang umaga, habang nagpapakain siya kay Kidlat, napansin niyang hindi na ito karaniwang manok. Ang balahibo nito ay mas makintab. Ang mga mata nito ay mas matalim. At kapag tumititig ito sa lupa, tila may nakikita itong hindi nakikita ng iba. Maging handa ka. Bulong ng tinig sa kanyang isipan. Ano na naman? Sagot niya. May papasok. Kinabukasan, may dumating na grupo ng mga sabongero mula sa ibang bayan. Kilala sila sa pagiging marahas at walang pakundangan sa laban. Pinakamalaki sa kanila si Bruno, isang lalaking kilala sa panlilinlang at pagkuha ng manok ng iba kapag hindi nabayaran ang pustahan. Narinig namin ang tungkol sa'yo, sabi ni Bruno habang nakangisi. Sinasabi nilang hindi ka na natatalo. Tahimik si Mang Delfin. Subukan natin. Tinanggap niya ang hamon. Hindi para sa pera, kundi dahil ramdam niya ang kakaibang kilos ng lupa mula nang dumating ang mga ito. Sa gitna ng sabungan, nagsimula ang laban. Si Kidlat laban sa pinakamabangis na manok ni Bruno. Sa unang palitan pa lamang, kapansin-pansin na kakaiba ang kilos ng kalaban. Hindi ito basta umatake. Parang may ibang puwersang nagtutulak dito. Biglang uminit ang marka sa balikat ni Mang Delfin. Sa ilalim ng buhangin ng ring, may bahagyang paggalaw.
Narinig niya ang bulong. Hindi sila inosente. Sa isang iglap, bumilis ang galaw ni Kidlat. Ang bawat tira ay eksakto. Ang bawat talon ay parang may kasamang anino. Sa loob ng ilang sandali, bumagsak ang manok ni Bruno. Ngunit hindi doon natapos. Sumigaw si Bruno at naglabas ng patalim. "Daya!" sigaw niya. Nataranta ang mga tao. Lumapit si Bruno kay Mang Delphine, puno ng galit. Sa sandaling itinaas niya ang patalim, biglang nagbitak ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Hindi malaki, ngunit sapat para mawalan siya ng balanse. Sa isang iglap, may isang maitim na anino ang gumalaw mula sa bitak at pumulupot sa kanyang braso. Nalaglag ang patalim. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya tinuklaw. Hindi siya nasugatan. Ngunit tila may humigop sa kanyang lakas. Bumagsak siya sa lupa, hinihingal at nanginginig. Tahimik ang buong sabungan. Ang mga kasama niya ay umatras. Takot na takot. "Umalis kayo," malamig na sabi ni Mang Delphine. Hindi na sila tumutol. Agad silang umalis ng baryo dala ang kanilang mga manok. Naiwan si Mang Delphine sa gitna ng sabungan. Ramdam niya ang presensya sa ilalim. "Unang tungkulin," sabi ng tinig. Ang bantay ay hindi lamang tumatanggi, siya ay humahatol. Napayuko siya. Hindi siya humiling ng kapangyarihang ito. Ngunit malinaw na ngayon ang kanyang papel. Hindi siya basta sabonghero. Isa siyang bantay ng pagitan. Kapag may dalang masamang layunin, ang ilalim ang kikilos. Ngunit kung siya ay magkamali sa paghatol, siya ang mananagot. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa likod ng bahay, muling umangat ang malamig na hangin mula sa hukay. Hindi na ito nakakatakot tulad ng dati. Ngunit hindi rin ito kaibigan. Malapit na ang mas malaking pagsubok, sabi ng tinig. "Ano pa?" tanong niya. "May darating na hindi mo kayang hatulan mag-isa." Tahimik ang gabi. Ngunit sa malayo, may isang liwanag sa dulo ng kalsada ng baryo. Isang taong papalapit. At sa bawat hakbang nito, mas umiinit ang marka sa balikat ni Mang Delphine. Habang papalapit ang liwanag sa dulo ng kalsada, lalong umiinit ang marka sa balikat ni Mang Delphine. Hindi ito tulad ng dati na may kasamang sakit. Ngayon, ito ay parang babala. Isang lalaki ang dahan-dahang lumitaw mula sa dilim. Matangkad, payat, at nakasuot ng mahabang itim na damit. May dala siyang lampara, ngunit hindi ito karaniwang ilaw. Ang apoy nito ay kulay asul, hindi dilaw. Huminto ito ilang hakbang mula kay Mang Delphine. "Matagal kitang hinanap," sabi ng lalaki. Hindi agad sumagot si Mang Delphine. "Kilalang kilala ka na sa mga nasa ilalim," dagdag nito. "Sino ka?" tanong ni Mang Delphine. "Isa ring tinawag, ngunit hindi ako pumayag." Nanlaki ang mata ni Mang Delphine. "Tinanggihan mo?" "Hindi ko tinanggap ang dugo, kaya iba ang naging kapalit." Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang manggas. Sa kanyang braso ay may marka rin ng ahas, ngunit ito ay sugat na tila sinunog at pilit binura. "Sinubukan nilang kunin ang baryo ko," sabi niya. "Ngunit may paraan para tapusin ang kasunduan." Tahimik si Mang Delphine. "May paraan?" tanong niya. "May pinagmula ng dugo. May ugat ang ilalim. Kapag naputol ang ugat, mawawala ang marka." Biglang lumakas ang hangin. Mula sa hukay sa likod ng bahay, may malamig na usok na umangat. Hindi siya kaaway, sabi ng tinig sa isipan ni Mang Delphine. Ngunit siya ay banta. "Banta sa ano?" tanong niya sa isip. "Sa balanse." Tumingin ang lalaki sa hukay. "Ramdam ko sila," sabi nito. "Mas malalim pa kaysa sa inaakala mo." Lumapit ito kay Mang Delphine. "Kapag hindi mo tinapos ito, darating ang araw na hindi mo na makokontrol ang ilalim."
Bantay ako, sagot ni Mang Delphin. Hanggang kailan? Mabilis na tanong ng lalaki. Hanggang kailan mo mapipigilan ang gutom nila? Napatingin si Mang Delphin sa kanyang balikat. Ang marka ay halos kumpleto na ang hugis ng ahas, paikot sa kanyang dibdib. May darating, sabi ng lalaki. Isang nilalang na hindi sumusunod sa batas ng ilalim. Kapag nangyari iyon, hindi sapat ang pagiging bantay. Biglang umilaw ng mas maliwanag ang asul na apoy ng lampara. Sa sandaling iyon, nagbitak muli ang lupa. Ngunit hindi sa likod ng bahay, kundi sa gitna ng baryo. Sumigaw ang mga tao. Isang makapal na anino ang umangat mula sa lupa, hindi tulad ng mga ahas. Ito ay mas magaspang. Mas magulo ang anyo. Parang pinagtagpi-tagping anino ng maraming nilalang. Siya iyon, sabi ng lalaki. Ang lumabag sa ilalim. Naramdaman ni Mang Delphin ang matinding init sa kanyang marka. Hindi ito nila, sabi ng tinig sa kanyang isipan. Hindi ito anak ng dugo. Ibig sabihin, may iba pang mundo bukod sa ilalim. At ngayon, tumatawid ito. Tumakbo si Mang Delphin papunta sa gitna ng baryo. Ang mga tao ay nagtatago sa kanilang mga bahay. Sa gitna ng kalsada, ang nilalang ay gumagalaw na parang usok na may bigat. Sa bawat galaw nito, nanlalamig ang hangin. Kung bantay ka, sigaw ng lalaking may lampara, patunayan mo. Huminga ng malalim si Mang Delphin. Hindi ako mag-aalay, sabi niya. Hindi kailangan ng alay, sagot ng lalaki. Kailangan ng desisyon. Lumapit si Mang Delphin sa nilalang. Sa bawat hakbang, mas nararamdaman niya ang dalawang puwersa sa loob niya. Ang dugo ng ilalim at ang sarili niyang kalooban. Huminto siya ilang hakbang mula sa anino. Ako ang bantay ng pagitan, sabi niya ng malakas. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang marka sa kanyang balikat. Isang hugis ahas na anino ang umangat mula sa kanyang likod at pumulupot sa paligid niya. Hindi para umatake, kundi para harapin ng nilalang. Nagtagpo ang dalawang anino sa gitna ng baryo. At sa unang pagkakataon, hindi siya tagasunod ng ilalim, kundi tagapamagitan ng dalawang mundo. Ngunit ramdam niya, kung matalo siya rito, hindi na lamang baryo ang mawawala, kundi ang hangganan mismo. Sa gitna ng baryo ng masagana, nagkatapat ang dalawang anino. Ang isa ay hugis ahas, malinaw ang porma at tila may sariling isipan. Ito ang aninong umangat mula sa marka ni Mang Delphin. Ang dugo ng ilalim na ngayon ay nakatali sa kanyang kalooban. Ang isa naman ay magulong anyo, parang pinagsama-samang tilim na walang tiyak na hugis. Hindi ito gumagapang, hindi ito lumalakad, para itong usok na may bigat at galit. Huminto ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay hindi gumagalaw. Ang mga tao sa loob ng kanilang mga bahay ay hindi makahinga sa takot. Hindi ito bahagi ng aming mundo, sabi ng tinig mula sa ilalim sa isipan ni Mang Delphin. Kung hindi sa inyo, sagot niya sa isip, kanino ito? Sa pagitan, biglang kumilos ang magulong anino. Sa isang iglap, umabot ito kay Mang Delphin at tinangkang balutin ang kanyang katawan. Ngunit bago pa siya maabot, pumailan lang ang aninong ahas at sinalubong ito. Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Hindi ito tunog o liwanag ang labanan, kundi bigat ng presensya. Ang lupa sa ilalim nila ay nagbitak-bitak. Naramdaman ni Mang Delphin ang matinding pag-igting sa kanyang marka. Parang hinahatak ito palabas ng kanyang balat. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Kontrolin mo, sabi ng lalaking may asul na lampara mula sa gilid. Hindi ito basta lakas. Ito ay balanse. Naintindihan ni Mang Delphin. Hindi niya dapat hayaang mangibabaw ang dugo ng ilalim. Hindi rin niya dapat pabayaan ang sarili niyang takot. Pumikit siya. Sa loob ng kanyang isipan,
Nakita niya muli ang malawak na kuweba. Ang napakalaking nilalang na nakapulupot sa bato ay nakatingin sa kanya. Kung ikaw ang bantay, sabi ng nilalang, panatilihin mo ang hangganan. Paano? Tanong niya. Isara ang puwang. Bigla niyang naalala ang hukay sa likod ng kanyang bahay. Ang lagusan. Ang bitak sa pagitan ng ibabaw at ilalim. Ang magulong anino ay hindi mula sa ilalim. Ito ay pumasok dahil may bukas na daan. At ang daang iyon, siya mismo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa gitna ng labanan ng dalawang anino, itinaas niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng marka. Ako ang nagbukas, sabi niya. Ako rin ang magsasara. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang marka sa kanyang balat. Hindi pula, hindi itim, kundi puting liwanag na hindi niya pa nararanasan noon. Ang aninong ahas ay tumigil sa pakikipaglaban at bumalik sa kanyang likod. Ang magulong anino ay tila nawalan ng lakas. Unti-unti itong umatras patungo sa bitak sa lupa. Ngunit bago ito tuluyang bumalik, kumalat ang mas malalaking bitak sa paligid. Ang hangganan ay hindi lamang isang hukay. Ito ay buong baryo. At kung hindi ito maisasara ngayon, tuluyan itong mababasag. Lumuhod si Mang Delfin at inilapat ang kanyang palad sa lupa. Isara, bulong niya. Mula sa ilalim, umangat ang malamig na hangin. Ngunit hindi ito galit. Hindi ito naniningil. Parang sumasang-ayon. Unti-unting nagsara ang mga bitak sa lupa. Ang magulong anino ay hinigop pabalik sa kailaliman. Ang hangin ay bumalik. Ang mga dahon ay muling gumalaw. Ang gabi ay naging normal. Tahimik. Ngunit nang alisin ni Mang Delfin ang kanyang kamay sa lupa, naramdaman niya ang kakaibang panghihina. Ang marka sa kanyang balikat ay wala na sa kalahati ng kanyang dibdib. Ito ay lumiit. Parang tinanggalan ng kapangyarihan. Lumapit ang lalaking may asul na lampara. Sinara mo ang puwang, sabi nito. Ngunit hindi tuluyan. Napatingin si Mang Delfin sa kanyang balikat. Ang hugis ahas ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito kumikislap. Hindi pa tapos, sabi ng lalaki. Hindi pa, sagot ni Mang Delfin. Sa malayo, sa ilalim ng lupa, may isang mabigat na presensyang nagising. Hindi ito galit. Hindi ito gutom. Kundi nagmamasid. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, may mas malaking bagay na gumagalaw sa ilalim ng ilalim. Tahimik ang baryo ng masagana kinabukasan. Walang bakas ng mga bitak sa lupa. Wala nang anino sa gitna ng kalsada. Ang mga tao ay bumalik sa kanilang gawain, ngunit may kaba pa rin sa kanilang mga mata tuwing napapadaan sila sa bahay ni Mang Delfin. Alam nilang may nagbago. At alam din nilang hindi pa iyon ang wakas. Sa likod ng bahay ni Mang Delfin, ang dating malalim na hukay ay halos nagsara na. Isang maliit na bilog na marka na lamang sa lupa ang natira, parang pusod ng isang bagay na natutulog. Nakaupo siya roon habang pinagmamasdan ng lupa. Ang marka sa kanyang balikat ay naroon pa rin. Ngunit mas payapa. Hindi na ito mainit. Hindi na ito mabigat. Para itong isang tahimik na paalala. Lumapit ang lalaking may asul na lampara. May gumising, sabi nito. Ramdam ko, sagot ni Mang Delfin. Sa ilalim ng ilalim, mas malalim kaysa sa kuweba ng mga ahas, may isang presensyang hindi niya pa nakaharap. Hindi ito kagaya ng mga naunang nilalang. Hindi ito gutom. Hindi ito galit. Ito ay mas matanda, mas tahimik, at mas mapanganib. Kinagabihan, habang ang buwan ay maliwanag at hindi pula, muling bumuka ang maliit na marka sa lupa. Hindi ito marahas. Dahan-dahan lamang.
Mula rito, hindi ahas ang umangat, kundi isang anyong tila tao, ngunit gawa sa maitim na lupa at ugat. Ang mga mata nito ay parang malalim na balon. Ikaw ang bantay, sabi nito. Hindi ito bulong sa isip. Ito ay tunay na tinig na umalingaw-ngaw sa hangin. Ako, sagot ni Mang Delphin. Sinara mo ang puwang, ngunit hindi mo kayang panatilihin ito mag-isa. Ano ang kailangan? Isang huling kasunduan. Tahimik si Mang Delphin. Walang alay na dugo, sabi ng nilalang. Walang inosente, ngunit may kapalit. Sabihin mo, isuko mo ang marka. Nanlamig ang kanyang dibdib. Kapag isinuko mo ito, mawawala ang dugo ng ilalim sayo. Mawawala ang lakas. Mawawala ang kakayahan mong maging tulay. At ang hangganan, ako ang magbabantay. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil kailangan mo nang may taong tumanggap at magsar ng puwang. Kung hindi, hindi ako maaaring umangat. Naisip ni Mang Delphin ang lahat ng nangyari. Ang unang alay, ang pulang buwan, ang mga bitak sa lupa, ang takot ng baryo. Kung mananatili ang marka sa kanya, mananatili ang pintuan. Kung isusuko niya ito, babalik siya sa pagiging karaniwang tao. Walang lakas, walang kakaibang kapangyarihan. Ngunit may kapayapaan. Tumingin siya sa bahay ng kanyang mga kapitbahay. Narinig niya ang mahihinang tawanan ng mga bata sa loob. Ito ang baryong kinagisnan niya. Hindi ito dapat maging tulay ng mga nilalang. Paano? Tanong niya. Lumapit ang nilalang at itinapat ang kamay nito sa kanyang balikat. Kapag pumayag ka, kukunin ko ang marka. Ngunit hindi mo na maaaring tawagin ang ilalim kailanman. Huminga ng malalim si Mang Delphin. Pumapayag ako. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang marka sa kanyang balikat sa huling pagkakataon. Hindi ito masakit. Hindi ito mainit. Para itong unti-unting tinatanggal na bigat. Isang mahabang aninong ahas ang lumabas mula sa kanyang likod at umangat sa hangin. Hindi ito galit. Hindi ito mabangis. Tumingin ito sa kanya sa huling pagkakataon. Pagkatapos, pumasok ito sa anyong gawa sa lupa. Unti-unting nagsara ang marka sa kanyang balat. Nawala ang hugis. Nawala ang init. Nawala ang bigat. Ang nilalang ay nagsimulang bumaba pabalik sa lupa. Ang hangganan ay sarado, sabi nito. Hanggang may muling tumawag. Tuluyang nagsara ang lupa. Tahimik ang gabi. Lumuhod si Mang Delphin at hinaplos ang kanyang balikat. Wala na. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nararamdaman niyang muli siyang tao. Kinabukasan, bumalik siya sa sabungan. Hindi na siya kasing lakas. Hindi na si Kidlat ang hindi natatalo. Minsan panalo, minsan talo. Ngunit bawat laban ay patas. At tuwing may naririnig siyang bulong mula sa ilalim ng lupa, wala na itong sagot sa kanya. Dahil ang hangganan ay sarado na. At ang bantay ay nanatili sa ilalim. Wakas.